Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang continuation karugtong sa topic ni Mr. Francisco sa Aralin 2. Ang susunod ay ang manunulat ng mga akda. So, ang una sa manunulat ng mga akda ay si Rinaldo Duque. Isinilang sa Candon, Ilocos Sur. Isang manunulat ng maikling kwento, tula, nobela, sanaysay, script sa radyo, telebisyon, at pelikula at comics. So, yun. Siya ay isang manunulat ng mga akda. So, ang kanyang akda na halimbawa ay ang Gamo-Gamo sa Lampara ni Julio Madarag. So, ang nilalaman nitong akda na kanyang isinulat ay isinasalaysay ng akdang ito ang kwento ng isang taong may matinding pangarap, ngunit kailangan harapin ang hamon sa lipunan. Gaya ng Gamo-Gamo na naaakit sa liwanag, ipinapakita ng kwento ang panganib na labis na pagnanais at ang kahalagahan ng kababaang loob. So, ang susunod naman na manunulat ay si Marcelino Foronda Jr., isang kilalang historiador, manunulat at propesor. Manunulat ng wikang Ilocano. So, narito ang kanyang mga halimbawa. Si Marcelino ay may isang akda na American in the Heart, Ilocano Immigration to the United States 1906 to 1930. Ang nilalaman ng aktang ito ay tungkol sa karanasan ng mga Ilocanong migrante sa Amerika noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang kanilang hirap, diskriminasyon at pagsusumikap para sa magandang kinabukasan. So, may isa pa siyang akda, si Marcelo, which is ang Kutubing Philippine Poetry in Ilocano. Ang nilalaman naman nito ay isang antolohiya ng mga tula sa wikang Ilocano na nagpapahayag ng damdamin, kultura, at pananaw ng mga Ilocano. Ang pangatlo naman natin ay si Florentino Hernido. Isinilang sa Sabedog, Sabtang, Batanes noong Oktubre 18, 1938. Si Dr. Robino ay manunulat ng aklat sa filosofiya, edukasyon, kultura at kasaysayan. So, ang kanyang halimbawang akda ay mga aklat sa filosofiya, edukasyon, kultura at kasaysayan. Ang nilalaman niyan ay ipinapaliwanag ng kanyang mga akda ang kaugnayan ng filosofiya at kultura sa pagkatao ng Pilipino, lalo na ng mga Ivatan. Pinapahalagahan niya ang katutubong kaalaman at moralidad sa lipunan. So, proceed naman tayo sa pang-apat. Ang pang-apat ay si Fernando Maramag. Siya ay pinanganak noong Enero 21, 1893 sa Ilagan, Isabela, Makata at manunulat ng sanaysay. Isinalin niya ang mga katutubong awitin, Ibanag at English tulad ng Cagayan Labor Song, A Translation of an Orphan Song at Cagayanon Peasant Song. So, narito ang kanyang halimbawang akda para kay Fernando Maramag, which is yung Cagayanon Labor Song. Ang nilalaman ng kanyang akda na Cagayanon Labor Song is isinalin niya ang mga katutubong awitin ng mga Ibanag at Cagayanon sa Ingles. Ang mga ito ay nagpapakita ng hirap ng mga manggagawa at magsasaka at ng damdaming Pilipino sa buhay at kalikasan.
So yun ang nilalaman ng kanyang akda na kagaya nun Never Song. So dito na tayo sa panghuling manunulat ng akda, si Benjamin Pascual. Ipinanganak sa Lawag, Ilocos Norte, isang kwentista at nobelista. Nakapagsulat na siya ng maikling kwento sa wikang Ilocano tulad ng mga lawin na isinalin ni Reynaldo Roque sa Tagalog. Nakapagsulat na rin siya ng mga nobela sa wikang ito. So ang kanyang halimbawang akda ay Ang Mga Lawin. So itong akdang to, ang nilalaman nito ay tumatalakay sa mga tauhan na matinding hangarin ay tapang tulad ng mga lawin or agila. Ipinapakita rito ang tapang paninindigan at pagkilos laban sa kawalan ng katarungan. So yun yung mga akda, yun yung akda na nilalaman sa kay Benjamin Pascual. Yun lang sa Rehiyon 2, yung manunulat ng mga akda. So dumako naman tayo sa Rehiyon 3, which is yung Gitnang Luzon. So ang Gitnang Luzon ay ang pinaka malaking kapatagan dito sa Pilipinas at halos sila ang bumubuo or gumagawa ng supply ng bigas. Kaya tinawag din silang or binansagan silang Rice Bowl of the Philippines. Kasi nga yung mga lugar doon halos kapatagan at pananim ang nagsisilbing hanap buhay nila doon. So sa Gitnang Luzon, sa kaligerang pangkasaysayan, narito ang mga lugar or lalawigan sa Rehiyon 3, which is yung Gitnang Luzon. Una ay ang Pampanga, pangalawang Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales. So yun ang mga lugar na kabilang sa Rehiyon 3, which is yung Gitnang Luzon. So ang kanilang etnolinguistiko or ang kanilang pananalita ay pwedeng Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense. So itong Pangasinense ay pwede siyang maging tawag ng isang tao, wika o kultura. O halimbawa is halimbawa yung yung tawag sa isang tao, ako ay isang Pangasinense, diba? Yun yung halimbawa ng Pangasinense. Kung hindi nyo naintindihan, yun po yung Pangasinense. So dito sa Gitnang Luzon is marami ang mga naninirahan ng mga kilalang Pilipino, manunulat or mga artista na kung saan dito sila nakatira sa Gitnang Luzon. Narito po ang una ay ang si Francisco Balagtas, ama ng panulaang Tagalog. Sunod naman ay si Juan Crisostomo Scuto, ama ng panitikang Kapampangan. Sunod ay si Diosdado Macapagal, naging Pangulo ng Pilipinas. Si Gloria Macapagal Arroyo, anak ni Diosdado na naging Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, si Gloria Macapagal Arroyo yung naging unang babaeng Pangulo. Tama ba? Yun yung, correct me if I'm wrong class. Siya yata yung pinakaunang Pangulo na babae dito sa atin sa Pilipinas. Sunod naman ay si Marcelo H. del Marcelo H. del Pilar, isang propadista. Sunod naman ay si Ben Tawa Sunod naman natin ay si Marcelo H. del Pilar, isang propagandista. Sunod ay si
Bintawa Mercido, tama ba? Mercilo, I mean. So, politiko at artista. Ang sunod naman natin ay si Regine Velasquez, isang artista or binasagan siyang the Asian songbird, diba? Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Regine Velasquez? Maganda yung boses niya. So, sunod naman natin ay si Nicanor Abilando, isang musikero at kompositor. So, ang sunod naman ay si Efrain Bata Reyes, kilalang manlalaro ng bilyard. So, kung sino man ang hindi nakakakilala kay Efrain Bata Reyes, kilalanin nyo na kasi isa siyang batikan sa pag-abot sa bilyard. Kaya, binansagan din siyang The Magician kasi yung mga tricks na ginagawa niya. So, yun. Sunod naman ay si Aga Mulak, isang artista. Si Gabby Concepcion, isa rin artista. Si Raisa Medias, isa rin artista. So, lahat ng mga nabanggit na yon ay yun yung mga kilalang Pilipino or artista, manunulat, pangulo na nakatira doon sa gitnang Luzon. Ngayon naman sa next slide is ang kaligirang pangkasaysayan. So, ang kaligirang pangkasaysayan, ang pangunahing hanap buhay nila ay pangingisda, panghayupan, pagsasaka, pagmimina, pagtutroso at paggawa ng asukal at produktong yari sa ratan. Idagdag pa ang paggawa ng parol na may pandaigdigang kalidad. So, yun sa kaligirang pangkasaysayan. Tumungo naman tayo sa panitikan ng Kapampangan. So, sa panitikan ng Kapampangan ay meron dalawang uri, ay ang awiting bayan at dula. Ano nga ba ang awiting bayan? Ang awiting bayan ay mga tradisyonal na awitin ng ating mga ninuno na nagpapahayag ng damdamin, gawi at kultura ng bayan. So, yun yung awiting bayan. Sunod naman natin ay ang dula, isang uri ng panitikan na itinatanghal sa entablado, layuning magpahayag ng kwento, damdamin at aral sa pamamagitan ng pag-arte. Yun ang dula. Tumungo naman tayo ngayon sa mga uri ng awiting bayan. Una ay ang busolto, awit ng pagdadalamhati o pagluluksa. Narito ang kanyang halimbawa sa busolto. Dandansoy, isang awit ng pamamaalam at kalungkutan. Di ba nga kanina yung pagdadalamhati ba? Pagluluksa, I mean, yung isang busolto. So, ang halimbawa niya, dandansoy. Yung dandansoy is pamamaalam at kalungkutan. Isa siyang awit. Sunod naman natin ay ang goso, awit ng kasiyahan o katuwaan. Narito ang kanyang mga halimbawa. Kanyang halimbawa ay ang Leron-Leron Sinta, awit ng kasiyahan at paglalaro. Sa pangatlo naman tayo, which is yung pamuri, awit ng papuri o paghanga. Narito ang halimbawa ng pamuri, yung pamulinawin, isang awit ng paghanga sa isang iniibig. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat, yung pang-obra. So, ang pang-obra ay awit habang nagtatrabaho. Narito ang kanyang halimbawa sa pang-obra. Magtanim ay di biro, inaawit habang nagbubukid o nagtatrabaho. Diba? Yan yung kanyang halimbawa. Sunod naman natin ay ang paninta, awit ng pag-ibig o pangungulila. Ang kanyang halimbawa ay sarongbanggi, awit ng pag-ibig at pangungulila. So yun yung halimbawa niya, I mean, yung sarongbanggi.
Sunod ay ang pang-anim naman sa pataya. Awit ng pananampalataya. Ang kanyang halimbawa naman ay Ama Namin o Bato Balani sa Gugma. Mga awit ng pananampalataya. Yan yung kanyang halimbawa. Ngayon naman dun tayo sa pampito, yung Dipara, awit ng panlilibak o biro. Yung Dipara, yung halimbawa nito ay ako ay may lobo, may bahid ng panlilibak. Yung ako ay may lobo, yung ako ay may lobo pala ay may paglibak pala siya. Ngayon ko lang nalaman yun, class, yung ako ay may lobo. Ito naman tayo sa mga uri ng dula. Meron din itong 7 mga uri. Una ay ang karagatan, paligsahan sa tula na may timang pag-ibig. Naroon kanyang halimbawa sa karagatan, paligsahan ng tula sa isang lamay kung saan may timang pag-ibig. Ang tula ay ukol sa paghahanap ng nawawalang singsing sa dagat. So yun ang karagatan, yun ang unang uri ng dula. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng dula, which is ang doplo. Ang doplo ay paligsahan din sa tula na may halong karunungan at kasabihan. Kanyang halimbawa ay ang pagpapatuloy ng kaluluwa. So ang pagpapatuloy ng kaluluwa, isang laro sa lamay kung saan nagtatagisan ng talino sa tula. Pwede pala yun, yung habang naglalamay kayo, nagtatagisan kayo ng pagalingan kayo kung paano tumula. So pwede pala yun. Ang pangatlo naman ay komedya, dula ng labanan ng Kristyanismo at Moro. Karaniwang may timang kabayanihan. Narito ang kanyang halimbawa sa komedya, yung Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Yung Moro-Moro, dula ng labanan ng Kristiyano at Moro. Yan yung mga halimbawa. Ang pang-apat naman ay ang labanan ng Kristyanismo at Muslim. Nagpapakita ng tunggalian sa relihiyon, ngunit may aral ng kapatawaran at pagkakaisa. Sa pang-apat, yun. Ngayon naman dumako tayo sa pang-5, si Padre Anselmo George Fajardo at Gonzalo de Cordova, mga kilalang madudula o tauhan sa mga dula. Si Padre Anselmo ay mayroong komedya na isinulat, yung ang Prinsipe ng Kapalaran. Si Gonzalo naman ay isa siyang tauhan sa komedyang Kristiyano at Moro. Parang gumanap siya doon, na isang tauhan siya doon sa komedyang Kristiyano at Moro. Ngayon naman ay sa pangpito, yung zarzuela, dulang musika na may halong awitan at sayawan. Ang kanyang halimbawa dito ay Walang Sugat ni Severino Reyes. Yun yung kanyang halimbawa. Nagpapakita ng pag-ibig at kabayanihan sa panahon ng mga Kastila. Yun yung halimbawa ng zarzuela, yung Walang Sugat. Ngayon naman ay dumako tayo sa akdang panrelihiyon. Una ay ang Pasyon, isang akdang panrelihiyon na naglalaman ng buhay at pagpapakasakit ni Jesucristo. Narito ang kanyang halimbawa sa pasyon. Pasyon Henesis o Pasyong Mahal.
akdang patula na naglalahad ng buhay, paghihirap at pagkamatay ni Jesucristo. Yun yung halimbawa ng pasyon. Sunod naman ay ang pangalawa ay ang sinakulo, pagsasabuhay ng paghihirap ni Kristo habang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan. Narito ang halimbawa ng sinakulo, yung panunuluyan. Itong panunuluyan ay dula na itinatanghal tuwing mahal na araw na nagpapakita ng paghihirap ni Kristo hanggang sa kanyang kamatayan. So yun yung panunuluyan. Yun yung yung nilalaman niya, yung panunuluyan. So yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Thank you.